13 after 10. Ito, pag-uusapan natin, alam nyo, ito ho yung SOSE. Ito ho yung Statement of Contribution and Expenditures or SOSE. Ang dami ho talaga na nagsasabi ho sa aking Sir Ben, bakit hindi nyo dinidiscuss itong SOSE? And before, I wasn't really paying much attention. I'm sorry. Apologies. For now, I did a research and study all of them, the pro and cons. And we're now analyzing. Gusto ho natin makita nyo ho, mga bossing, kasi baka kung malingat lang ng konti. You know what? Ito ang gusto natin sabihin sa inyo. Let's talk about SOSE. Statement of Contribution and Expenditures. Alam niyo mga bossing, ang COMELEC ho talagang nilikaho yan para sila ho'y nandyan na yung mga bagay ho na mga patakaran at yung mga rules, patupad ho nila ang mandato ho ng konstitusyon para sa mga nahalal at yung mga sinasabi ho natin mga patakaran sa halalan. Kabilang ho dyan yung SOSE. Sa naturalmente, naniniwala ho tayo sa inyong mga panuntunan at yung mga patakaran sa Commission on Elections. If you're listening to me right now at kung nakikinig ho sa atin ng taong bayan, mas maganda ho. Ito, nag-a-analyze na ho. We're now analyzing. Gagamitin ho natin ang panuntunan ho nila. Gamitin ho natin ang pamantayan ho ng legal. Gamitin ho natin ang mga pamantay na kinakailangan ho pag-a-analyze na hindi ho tayo nagko-komentaryo. Mas maganda ho, maging malinaw ho tayo ha. I am not doing my commentary. I'm doing my analysis. Let's talk about it. Ito ho ang COMELEC. They're the rule maker and they're also rule breakers. SOB! Ano yung SOB? Son of a... You know why? Now, the son of a... You make rules and you break the rules. Alam nyo, Commission on Elections, all of you, no exemption. Listen carefully. I teach this to my staff sa BITAG, and I always say RAIC. RAIC, or RAIC. What is that? Respectability, acceptability, integrity, and credibility. And you need to have that. As a COMELEC Commission on Elections, mga commissioners, are you guys listening to me? Lahat kayo dyan sa COMELEC, listen carefully. You make the rules and you break the rules. When you make rules, there are consequences for those who will not comply with the rules. Whatever is the consequence. Ay sino mang hindi tutupad or hindi magko-comply sa sinasabing mga ginawa ninyong patakaran, merong kahinat na ng sinasabi ho nating consequence. Bulag ang sino man, ang COMELEC ay magiging bulag kung sino man ang kanilang papatawan ng parusa in violations of any rules na ginawa ho ng Commission on Elections. Now let me go down to your territory. Let me go down to what your rules are all about. Now, whether it's legal or moral, or whether it's the procedural aspect of it, I'm not a lawyer. May mga pros and cons, may mga magagaling dyan, they claim to be good, or mga dating justices, or mga attorneys that specializes in COMELEC. I am not. I'm a journalist. I analyze. Let's take this one. You're the rule maker, and you're the rule breaker. COMELEC, shame on you. I want you to understand the meaning of respectability, acceptability, integrity, and credibility. That's now in question. Questionable ngayon yung sinasabing respectability. Do you know the meaning of respect? You must find yourself respectable, and so therefore you can demand respect from anyone because you're respectable. If you don't know exactly the meaning, and you don't even know how to respect your rules, so what do you expect us to respect you? You sons of... Now, what about acceptability? I think you're doing something that's not acceptable. Because your rules, there are consequences for violation. Anumang mga bagay na ginawa ninyong patakaran at nilabag ninyo yan, hindi katanggap-tanggap yan. And so, kung hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ninyo na hindi nyo alam kung anong ibig sabihin ng respeto, hindi kayo respetable sa inyong pinagagawa, you cannot demand respect. And so, therefore, your credibility, your integrity is in question. Ang integridad ninyo. How can you be a man or man and woman of integrity in that particular institution called the Commission on Elections when you don't even know how to respect your own rules?
You don't even know the acceptability. You don't even know how to... Pakinggan nyo lang ho ako, mga bossing. And so, there's a question of integrity. I mean, how do you respect... How do you demand respect? The moral authority is when you know how to respect the rules that you make. The rules that's being made for. And the rules that's acceptability in terms of execution. And there will always be consequence for those who violate that. Now, the question of integrity. How do you find yourself, a man and woman of integrity? You don't even know the meaning of respect. I mean, as far as the rules are concerned, yung mga patakaran dapat ninyo pinatutupad. And that's not acceptable. What about the acceptability ng inyong mga desisyon base doon sa yung pinapatupad ninyo mga sinasabi natin mga patakaran? Do you find any integrity into it? And if you don't have any integrity, what about your credibility? Credibility ninyo. Those are simple, applicable to all or not at all. Itinuro ko rin ho yan sa mga kasamahan namin sa mga organic staff ho ng BITAG. The Reich. Alam niyo, yung COMELEC ho talaga, yan dyan ho yan. Pinatutupad ho lang kalamang mandato base doon sa mga patakaran gawa na sa Constitution ho. Pagdating ho sa sinasabi ho natin, provided for the Constitution, yun ho mga patakaran ginawa ho nila na kinakailan i-comply, sundin, ipatupad. Kapag doon ho sa mga taong hindi ho pwedeng hindi ho nang sumusunod at parang with impunity, walang pakundangan, ang paglabag, binabaliwala, parang ginagawang magaan na parang akala mo, bigyan mo lang kami ng late penalties. That's what the problem now is. And so, ang COMELEC ko dapat may kahihinatnan ang sinamang hindi tutupad doon sa sinasabing pagpatupad ho ng SOSE. Ito ho yung sinasabing itong statement of, what is this? SOSE is put the SOB on the statement of contributions and expenditures. This SOB, this statement or SOSE and the SOB from the COMELEC, there are a bunch of SOBs. You know what an SOB? Sons of... I cannot say that. Nasa mainstream ho tayo. Watch me mamayang gabi sa social media, doon ho sa aming live stream, no holds bar. I'm gonna use every language I can use na talagang tatalab ho sa mga budhi ninyo, mga putok sa buho kayo. Am I angry? No, I'm not. I'm just explaining. Nagpapaliwanag lang po. Madiin lang ho ako magsalita eh. Bakit ho natin pinag-uusapan to? Marami ho kasing liberal party ho ito hong dilaw na to. They feel that they're entitled to violate and disregard with impunity ito hong SOSE na ginawa ho. SOSE, gawin nyo lang, SOS na lang yan. Sausawa na lang ng fishbowl, yung putok sa buhong mga kalamang na lang. Hindi nyo palang pwedeng patupad. With impunity, ito ho yung mga commissioner ho ng COMELEC. Sila naman mismo nagiging parang lawyering for the bleeding yellow hearts, the liberal. And those mga tumakbo na nanalo na I don't give a crap kung nanalo kayo, kung kayo dilaw or kayo ano man ang kulay ninyo. Pag hindi nyo sinunod, non-compliance is defiance, and defiance is a challenge. The greater part of defiance is challenging the institution. I don't think there's any moral authority na para nirespeto ninyo yung sinasabi nating Commission on Elections. Yeah, I think if you cannot put it on, just abolish COMELEC. With impunity, consequences, choice and consequences. Rules are set up to be followed. When the rules are violated, when the rules are being with impunity disregarded, when the rules are being defied, it's tantamount to challenging. So let the axe, or it's gonna have to fall, not the heads up. Wag na lang. Masakit pakinggan. Ang kinakailangan, ipatupad ho yung sinasabing kahinatnan, kung ano man yung sinasabing katumbas ng sinasabi natin, hindi ho pagsunod. The consequence. Yun ho eh.
Marami ho kasi si Panginiban, nagsabi ho siya ng kanyang, I respect the guy sa Chief Justice, but apparently I see a little bit of a color. Mayroon hong nirarespeto ko rin ho itong sino ba tang attorney ni Robredo? Na who's this attorney? Si Makalintal. I have this Tatad. I have a lot of people and I read all of them to absorb and then put into one. Dito ho ngayon pinagdidiscuss ho natin. Bakit ho tayo nagsasalita nito? Nakasalalay ho, integridad ho ng COMELEC dito, kredibilidad. Hindi lang ho rito eh. Yung respectability nila, acceptability sa mga ginagawa ho nila, itong pagkapanalo ng mga kung sino naman to. Ngayon, with that, kahit na ho si Leni Robredo, late ho itong pag-submit ho niya, mga liberal, si Rojas, nakikita nyo, with impunity. Alam niyo ho ba kung bakit? Sus Mariosep, eto na ho, huwag niyo na hong dagdagan yung sinasabing masakit na mahapdi na parang sugat na lalagyan yung asin at suka, sili, paminta, gisa nyo na ang pakiramdam ho ni Bongbong Marcos dyan, ako'y nadaya sa integridad ngayon ng COMELEC. Paano nyo sabihin, we are men of integrity? When you yourself, dito lang sa sose, abay, 1 plus 1, hindi ba? Sabi ho ni Bongbong Marcos, nanalo ako! Sabi ni Robredo, hindi, dream on. Sabi ni Makalintal, sabi ni Makalintal, Romulo Makalintal, attorney, if you're listening, he said, just late filing lang yan. Come on, give me a break. That's what you need to do if you're a good lawyer. Give me all the reasons, the F reasons. That's not reasons, not good enough. Huwag niyo hong tulad sa filing sa BIR tax na pag na-late kayo. Come on! Let's cite this. Maniniwala ho kasi sila kasi kapag pinatupad daw ho nila yung SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, hindi na ho makakaupo, madidelay yung sinasabing yung taking sa inauguration, kung si Leni Robredo man yan, et al, kung sino man yan mga bleeding yellow hearts liberal, and some of those sabihin opposition candidates na hindi mo tumupad, so be it. We don't give the F. I mean, if you're not going to be sitting there, who cares? You violated it. From the very start, the rule's clear. Ang pinakamasama ho rito, yung Liberal Party, parang tumatayo silang abogado no mismo, sila mismong spokesperson. Sabi nila, you know, the voice of the people, nanalo sila sa eleksyon, hindi mo po pwedeng pagkaitan ng karapatan ng mga tao nito dahil binoto sila ng taong bayan. Nek-nek nyo, COMELEC. Who said that? Why don't you go ahead and go to Supreme Court? Anong sinabi ng Supreme Court dyan? Maraming ruling ng Supreme Court dyan. Anong ginawa nyo kay itong another SOB na gobernador dati ng Laguna, si E.R. Ejercito, another SOB, you took him out, right? Paglabag, overspending, and so you didn't even give him any chance to explain. The Supreme Court says, okay, uphold the law, sige. Sinuspindi ninyo, tinanggal ninyo. Bakit ito? Hindi pa naman natin sinasabing guilty sila. Pero pag hindi sunod, i-delay muna yan. Kasi alam niyo ba bakit? Mga bossing, pag tumagal pa yan, makakalkal natin ang ilalim yan. Magsisingawan ng mga bahong tinatago ng mga putok sa buhong yan. So ngayon ang ibig sabihin. So let's cover the ground. Sabi ho nila, the voice of the people were respected because they were elected. I mean, how would you know na na-elect nga talaga si Leni? Sige nga. How do you know na hindi si Marcos ang nanalo dyan? Dahil may problema sa Smartmatic. How do you know na malinis nga yung eleksyon doon sa Vice President? Pinanalo niyo si Digong ng 16 million kasi ang hirap ibagsak ni Digong. Paano yung sabi ng tao ba, si Leni, hindi naman si Bongbong Marcos. Paano yan? Nagkaroon din dahil Smartmatic. Tumakas nga yung putok sa buho ni sa Smartmatic. Yung sinasabing dapat nandyan. Tumakas. Pinatakas niyo, tumakas yan. O nakatakas yan. Siguro sa akin, pinatakas niyo. Ngayon, dikit-dikit mo ngayon to, Sus Mariosep. I don't want to come up with some kind of conspiracy theory because that's not what I'm not in the business of trying to prove the conspiracy theory. I'm here to prove to you rule makers, rule breakers, lawyering for the bleeding yellow hearts. Since kailan ba kayo naging lawyer? Ito ho mga COMELEC na ho to, inapoint ho to ng mga yellow bleeding hearts from Pinoy and the likes of Cholesterol, who's this, Senator Drilon? Give me a break.
So paano nyo ngayon ang sinasabing kredibilidad, integridad ninyo nakasalalay dyan para ngayon nadudungisan kasi yun ang mga kinikilos ninyo based on what you do, not who you are. It's what you do. Your basis, this is the reason why we're analyzing and putting things together, following the rule. You make the rule and then you violate the rule. And then you get the reason out and say, sasabihin nyo, hindi naman, hinilag ng taong bayan mga, kaya na sila nanalo. Who cares? Nanalo nga ba? Wala bandayaan. Sigurado ba tayo? May plan B, plan C, plan B, plan C, plan A, B, and C. Kaya ngayon, mahirap dayain. Dito na lang. Marami yung nagsasabi niyan. Do I believe in that? I don't know. Honestly. Because if I tell you I don't, then I'll be lying to my teeth. Tigas ng ulo talaga ninyong Comelec, ano? Kung ganyan na lang kayo, para sa akin ho talaga, hindi nyo mapatupad. Tapos ngayon, binibigyan nyo yung dahilan, i-extend ninyo. Alam nyo ho, bossing, pag kinalkal ho natin malalim, kasi ito mga liberal, mga bossing, ito mga malalaki ho, mga financiers ho nito, baka makita ho Natatakot siguro yung mga billions na nakikita dyan. Sino nasa likod yan? Mga bossing, meron dyan isang liberal na ang pangalan ay... What's his name? Sa Caloocan. Ang pangalan niya ay Congressman Complete. Congressman kulay dilaw, mga helicopters, big guy, nakadikit siya sa sinasabing may isang mining sa Mindanao, naintindihan niyo man, naninira ng kalikasan, inumpisahan nilang palusutan sa termino ng dilaw. Ito yung mga, kumbaga, hinalay yung ating, hinalay ho nitong, sabi ho nitong mining na to, itong mining na nakadikit kay hinalay ho yung kalikasan. Kinutkot ho yung mga sinasabing lupa dyan para lang doon sinasabing minahan. Kaya bilyones ang bigay sa kanila. Ngayon, nahihirapan sila. Ako ho naniniwala sa umpisa pa lang, pag may mga election, dapat lahat ho ng mga contribution nilalagay ho sa escrow sa mga bangko para nakikita. Ang problema ho kasi, you know what the truth? Once upon a time, I was contemplating running into a Senate seat. And then, nag-back out ho ako. I realized na, it's not worth it. You know why? Sabi ho nitong malaking billionaire sa amin niya, Ben, ano mang ibibigay sa iyo na contributions or ano mang support yan, that's your money. Now, there we go. We don't have any business. If we give you $1 billion, bahala ka ngayon. Is that so? How many billions has been given by the supporters nitong mga nasa minahan ba yan? Ni Congressman na associate doon, mga helicopters, aeroplano na ginamit ni courtesy of Congressman Bahala na ho kayo. Patikim nga yung mga abusadong yan, lagi nag-i-adjust ang batas para sa kanila. Abolish Comelec, sabi sa Twitter, sabi ni George Caspi. Kasi si Pinoy ang boss nila, kaya nila Sir Ben, kaya breakables ang rules. Let Duterte finish the untold stories of Pinoy. Twitter, for sure, kung DLP ang nag-file on time, di yan a-adjust ang Comelec. You must, I think so. I agree with you, Boss Ben. Isama na dyan ang BIR, LTO at LTFRB. Isama pati DOTC. Twitter, Marie, Idol, ang tigas ng ulo ng Comelec, talagang palambutin natin, ilagay ho natin, biyakin natin ng parang palakol, na parang buko. Patuluin yung katas ng sabaw ng niyog. That's a good one. But I'm just, example lang ho yan. Hindi ba? Walang extend pagpasa ng sose. Kasi iba, it's not fair para doon sa mga nakapag-comply. Why would you give a sacred cow, sagradong baka? Mga sagradong baka ba ito? Mga putok sa buho, mga iho de cabron? Mga sons of... Nel de la Cruz, Sibina, yung debate, todo bawal sa Comelec at kampo ni Dilaw. Paggamit na niya ng mga notes, debate, pero kapag sila pwedeng pagbigyan. Sa Visas Vivas, malapit kayong mawalang humirit po kayo. Nanay na hindi mo alam kung bakit santang hanggang... Okay. So, okay.
Idol Ben, halatang-halatang Comelec ang LP, magkasabat, nabili po ng LP, billion please. Okay, sige. Marami pa ho to rito mga bossing. Ano? Ito ho yung mga response ng social media na sa akin ho, na-deliver ko na ho sa inyo. You know, I think we need, respectability, acceptability of any actions, and then the integrity that stands as an institution. Ganon din yung credibility of Comelec. If you cannot live by that effing rule, then you know what? I think it's about time to abolish the Comelec. How about that? Tell me about it sa social media. I'll be back shortly. Sabi ho ng simbahang Katoliko ay talaga ho raw, ito ho'y shun the culture of death. Ito daw ho'y kaya daw yung sinasabi like sagot ho lang kay Digong doon sa pagpahayag ho ni Digong na magiging madugo ito'y gera na to sa droga at kriminalidad. Kaya naman ang simbahan nagbigay ho ng kanilang oratorio imperata, obligatory prayer through pastoral letter. Ito ho'y babasahin daw ho sa lahat ho ng mga simbahang Katolika. Ang panawagan ho sa lahat ho ng mga kanilang mga sumusunod ho, mga Katoliko, na yun hong bigyan ng kahalagahan ang buhay ng tao at ibasura yung sinasabing kultura na pagpatay. Alin bang mahalaga sa inyo? Yung buhay ng mga nabubuhay pa o buhay ng mga pumapatay at walang kakwenta-kwenta? Kaya nga tama siguro siguro ipakasal ang simbahang Katolika at saka Commission on Human Rights. Sige, pagtanggol niyo pa yung mga sinasabi. Paano? Alam niyo ho kasi ako, pasyensya na ho kayo. My mom is a Catholic. I was once a Catholic. I'm a Christian now. I'm speaking of something because I see the light. Kaya ho ganito eh. Bakit mo obligahin yung inyong mga tagapagsunod na magdasal? Ang pagdadasal relasyon ho yan sa poong may kapal at manikluhod kay humihingi ng paglinaw sa mga leaders ho natin at sa bansa ho natin malinawan na sana yung ating pagpapatupad ho ng ating alagad ng batas at pagpatupad ng batas, yun ho'y talagang tama, hindi bulag ho sila kung sinong tatamaan dyan na kung ikay hindi sumunod, you get the consequence. Kanina ho sinabi natin sa Comelec, kaya ho nagkakaganito ho, nagkakawindang-windang pagpakialamero hong simbahan. Kayo sa simbahan, magdasal na lang kayo sarili sa simbahan ng Katoliko. Ano mang simbahan? Ako ho kasi, I believe na a good church, an intelligent church breeds intelligent followers. An intelligent church breeds intelligent followers. At hindi ko sinasabing may bobo dyan. Ngayon lang, ang pagiging bobo, ibang usapan ho yan. Unintelligent. You know, when you're not intelligent, when you're not discerning, ikay susunod na lang parang bulag. May pangangatuwiran, may katuwiran ho. Kaya sabihin na ho natin, ako ho'y naniniwala, ako ho'y nagdadasal sa Diyos, with due respect. Naniniwala ho ako, may takot ho ako sa Diyos. Ako ho'y nagpapasalamat sa poong may kapal sa anumang bagay na biyaya ho sa akin pagising ko sa umaga at nakikita ko liwanag. At nakikita ko yung sikat ng araw, hindi ho yung dilim, nag-aantay ka ng araw ng paghuhukom. Ito ho'y, this is more of a Christian. Pero ako ho'y naniniwala na ang pagdarasal ho'y isang relasyon ho ng isang nagdadasal. Anumang denominasyon, ang iyong pagdarasal ay intimacy with the Lord by following. Hindi ho, yun hong intimacy. Intimacy. Pakumbaba. Kung minsan, ang pagdasal hindi lang laging hikahilingan, kundi ang pagdasal ay papasalamat. Ang pagdasal ay pagbigay liwanag. Ang pagdasal ay kasalukuyan ng mga hamon natin sa lupang ito. Na tayo naman ay sumusunod. Ang tao hong naniniwala sa Diyos nagagabayan. Pero ang pagdasal hindi ho ginagamit pampolitika. Pag kaya sabi ko nung araw, magtayo na lang kayo, CBCP, ng party list para may karapatan kayo magsalita ng ganyan. Ngayon, kung inuobligan ninyo magdasal ang mga tagapagsunod sa Katoliko, na yung mga pastoral letter, wala namang masama dyan. Kaya lang, pagdasal na yan, memorizein mo yung mga nakasulat, kung anong sinabi, kung sino mang sumulat niyan, silang nakakaalam, mabuti sana kung naintindihan ang nagdadasal. Ako naniniwala, ang relasyon mo, diretso ko sa Diyos, magdasal ka.
At pagdasal mo, panalangin mo na talagang taus-pusong pagbibigay linaw sa mga leaders at kapayapaan, katahimikan, kalusugan at yung sinasabi natin, yung bayan at bansa, leaders, sa tahanan ho natin na mag-uumpisa doon ho sa mga magulang at doon ho sa mga magulang nagtatrabaho sa gobyerno ho yan. Mayroon ho silang panampalataya na sinusunod. Kaya yun ho. Pero wag nating obligahin eh. Kaya ako ho naniniwala. Wag daw yung sinasabing mga, ano bang ibig sabihin nito? Kasi nababahala daw ang Katolika, simbahan Katolika kasi daw magiging madugo dahil, hayaan nyo na lang siguro simbahan Katolika na, na sana itong mga sinasabi ninyong value of life, pinahalagahan ninyo mga buhay, pahalagahan ninyo yung buhay ng mga nabubuhay pa. Huwag niyo pahalagahan yung mga buhay ng mga demonyong putok sa buhong sa lupa. Yung mga drug lords na yan at mga drug dealers, nagdarasal din yan na huwag daw sila mahuli, sabi na aking makeup artist na si Marlene. Totoo. Pareho rin natin. Kaya nagdadasal sila, Lord, Diyos ko po. Sinong Lord nila? Demonyo. Yun ho. Ngayon, ito naman sa atin, magdarasal, ang dapat ang pagdasal, bigyan nyo ho ng talino, sigla, lakas ng loob at liwanag yung aming mga leaders na kapag tapatupad ng batas. Yan ho'y batas sa lupa yan eh. Iba ho yung batas ng langit, iba ho yung batas ng Diyos sa batas ng tao. Ang batas ng tao ay gobyerno ho yan. Kung pagpapatupad niya ay tama, pagdasal natin. Pero wag naman yung ipagdasal na parang ewan. Tapos memorize mo. Bigyan mo nga ako ng music dyan. Sige. Sabi ho ni General Bato, magkakaroon ho ng General Bato, the incoming Chief PNP, magkakaroon daw ho ng malawakang revamp sa pamamagitan ho rito sa mga regional directors, provincial directors level, and saka sa mga chief of police ata in 3 to 6 months na sinasabing deadline. May deadline ho sila. Alam niyo ho kasi ako naniniwala, anumang bagay, ito'y endeavor or mga bagay na sabihin ho natin, plano, programa, aktibidades. Programa, aktibidades, or proyekto. Programa, aktibidades, proyekto at plano. PAPS. Programa, aktibidades, proyekto at plano. Ang mga bagay na yan dapat merong mga sinasabing mga hakbang na dapat isagawa. Subalit sa hakbang na yan, magiging malinaw ang execution and tactical, strategical. And then, anumang bagay na may tactical, strategical approach, step by step na gagawin nyo doon sa sinasabing plano, programa, linisin ng mga kriminal. Ayan ba yung mga pondo ba ng tao yan? Programa, plano, programa, plataforma, kampanya. Kinakailangan may timetable. Kaya may anything, campaign, isabihin natin, programa, plataforma, plano, aktibidades, proyekto, pag walang takdang panahon, isang panaginip lang yan. Any endeavors, kasama ho sinabi natin, endeavors, projects, programs, plans, and actions. Plans, and sabihin ho natin projects, campaign, or whatever, without a timetable, it's just but a dreams. Yan ho'y tinuro ko rin ho sa mga kasamahan ho namin, mga staff or organic staff lang ho ng BITAG. So that we teach sa BITAG. So anything that I say dito, tinuturo ko ho sa mga BITAGers. So inaasahan ho namin na talaga ito ho'y practical applications. So kaya ang si General Bato, para realistically speaking, if you don't have a timeline, you don't have a timetable, everything's just but a dream. Look at what happened sa liberal. Look at what happened si Pinoy. Puro blah. Ano ang liberal eh? We want to see the red saying, hey, we're going to do this. There's a timeline. There's a timeline. There's a timetable for everything. There's a season for everything. A time to be born and a time to die. Ecclesiasticoi. A time to gather stone and a time to throw them away. Or a time for war, a time for peace. King Solomon ho yan eh. Ecclesiastes ho. In every season, there's a season, every, turn.
hindi ho sa akin yan kasi baka sabihin nyo yung sobrang yabang. Talaga naman ho eh. King Solomon ho yun sa Bible. So, there's a time for planning, a time for basically strategizing, the time for tactical ways of implementing it, but a time also to finish it in a given time frame. Kaya sabi niya, massive revamp, magiging madugo na kinakatakutan ho ng Katoliko. Kaya magdasal tayo. Ano bang ibig sabihin dito? You need to pray. But everything that we do, leave it all up. Sa Bible din ho eh. To Caesar, that are for Caesar, to God, for God. Hindi ho ba? Hayaan ho, ipatupad ng gobyerno. Ipagdasal na lang yung mga tagapagpatupad. Ipagdasal na sila'y magiging matagumpay na paglinis, pagwalis, paglinis, pagwalis, paglinis, pagwalis, paglinis, pagwalis, paglinis, pagwalis, paglinis, pagwalis. Mga dito sa mga putok sa buho. Kasi ito ho, wala ho silang respeto sa mga buhay ho na mga nabubuhay. Sila ho'y kumikitil ng buhay ng mga matitino sa lipunan at pag sila ho'y nangitil ng buhay, pumatay sa buhay na may buhay, pinoprotektahan natin. Ito bang pagdadasal natin? Give me a break! Sa Twitter, Velasco, at times churches and Catholic and non-Catholic is driven by strong personality. It's a freedom of speech thing that they say. The freedom of speech is basically the freedom that you have is different from the freedom that you owe to God. I rest my case. See you tomorrow. Adios.